wrong. Atara di ay, hello everyone, we are live. And I think nasayop po di ang pagtuklok na ako. Ayan. Nabaghuan man, uy. Di inday ko. Well, I was not here last week, but of course, I wish to thank Kenneth and Cherry for sitting over, no? And of course, sa pag-handle nila sa show sa atong last week's episode of Dear Chixie. But naan ako karon, and of course, post sinulog, kumusta man ang health sa tanan? Gisubaw na ba ang tanan? Oo, naiuban nga medyo grabe gyud ang ilahang pagka-kapoy, no, after the sinulog because of all the activities that they attended. Na po'y mga tao pod nga na busy sa sinulog, kung ang uban naglaag-laag lang ilang ikabisihan na sa uban nga ninabuhi, no? And of course, congratulations to all the people sa media industry sa Cebu for, of course, bringing the coverage. Siyempre, Sunstar na coverage, and to everyone in the team. Grabe gyud ang ato ang na-experience sa sinulog with all the activities, no? And of course, ako personally, dagang kung natin ang activities in line with the sinulog festivity. So, muna nga, moving forward, anita diri sa ato ang episode. Post sinulog na, and it's January 23. Kumusta man? Napabay ni absent karon? Napabay ka ng, sorry, I'm not feeling well. Oo, napabay mga ingon-ana ang show karon. Ayan. Pero I think everyone, makita na gid nako nga medyo nabalik-balik na sad ang traffic, no? Medyo hagipot na sa bang mga dalan. Hinahinay na nga nang balik sa trabaho ang uban nga na busy sa sinulog weekend. Moving forward, kung gusto magpa-shoutout, magpa-greetings, we are live. And once again, gusto lang ako introduce akong self. My name is Chixie, and welcome sa atong episode sa Dear Chixie. So, for this afternoon, we have another story to discuss na naputay lain na mga mahisgutan sa atong programa this afternoon, and another story for us nga makahatag ta og advice, no, para sa atong letter sender. So let us begin without langay-langay. Let's start with kuning basahon ning ato ang story, but before that, atong i-check ang Sunstar Cebu and Super Balita Cebu. Naka-live ta karon, everyone. Shoutout sa itong mga live viewers, comment, atong i-shoutout, atong i-greet ang tanan. Ayan, to ara ni Tingog man. To ara. Shoutout ko ni Perchi Vergara. Hello, good afternoon. Thank you so much for watching. Shoutout ko sa atong pics duha sa SRP. Paggabi sa sinulog DJ Mangayo unta ko. Oy, hello! Mag-post na ko sa akong page, ha, sa atong mga pictures, ha, sa sinulog. Nasakpan dyan ko dito na nag-event me dito, good. Ayan. Rayback, Shosurp, hello, shout out sa mga taga-bilong-bilong daw. Hello! And also to Rachel Cabante. Liza Gomez Salvador, hello. I-share niya atong live, as in share lalush ng bonggang-bonggalush, no, sa inyong mga Facebook accounts, and of course pwede ninyo i-mention ang inyong mga gusto ipa-shoutout diri, ang inyong mga friendships, kung mga gusto mag-advise, go ahead and do that. Welcome ang tanan, ana. And ako siyang i-check lalush ang ato ang Super Balita Cebu Facebook page before ko mo proceed sa pagbasa sa atong story this afternoon. Okay? Hello to Roel Monleon. Hello, thank you for watching. And napay tayo mga naka-cross-post punta karon currently sa DJ Chixie page. So we are going to check out atong mga live viewers karon. Thank you so much. Hello to the boy and Rosal Barriga Palero. And also ni Emily Alfar. Maayong hapon. Thank you guys sa itong mga live viewers sa Dear Chixie episode. So, karon ng atong episode na ni siya hashtag nga, hashtag kasal, kasali, kasalo, murag salita. Pero actually, mo jud ang fit kaayo nga hashtag para sa story karon. No, mangutana lang ko ninyo kay kita biyan tanan daghan betag opinion. Nihatag po ganitag opinion sa katungkuan 299 nga singsing. No? So karon human naman to naka-move on naman ang mga tao sa 299 nga singsing. Oo, ang pangutana din ha. Hangtod kanus aman o ha? Hangtod asa man kutob.
no, pwedeng makialam ang mga importanteng tao sa imuhang wedding plans or sa pagplanning mo, sa paghanaay nimo sa imong kasal. No, muna pangutanan nato sa atong story karon, and syempre nagka-level up na ba gini ang ato ang Dear Chixie kay na natay mga artist. Oh my gosh, oo, Sunstar Drama Department. Nagkatawa daan ang mga dramaturgo, Sunstar Drama Department. Bitaw, pero kidding aside, no, you will hear of course the narration and the kanang kuano mga linya nga angin yung paminawon gyud diri sa atong episode, sa ato ang pagbasa ani ato ang letter from our male sender this time. So for the past few days, ang ato ang mga sender kay mga babae karon, lalaki na ang naproblema aning iyahang story karon nga nay hashtag kasal, kasali, kasalo. Di na ta maglangay sa tanang mga mupay pag-watch din ha, no? Hello, at least bear with my voice. Muna gitawag epekto sa sinulog. Murag daghan nakarelate ani, murag nausab ang mga voice nato, no? Sa kainit sa sinulog. Oo, pero sige lang, upadayon lang ta diri perting tando ni Frank, utro sa just nakarelate god. Pero sige lang god, init to man naman, no? Para importante atong nahatagan natong mga viewers sa live og coverage, intensive coverage, no? Nya sa akong input, no? Daghan matag mga gibuhat sa media industry para makahatag tag updates, of course sa ato ang mga digital platforms. Ayan. So moving forward, again, di na ko maglangay ha, inya i-share na ni atong story karon ha. Don't forget, Dear Chixies, hashtag for today's episode is hashtag kasal, kasali, kasalo. Hangtod asa man pwedeng mo appeal ang pamilya sa wedding preparations. Okay, let's find out. And aniya na ang ato ang Dear Chixie for this afternoon. Dear Chixie, mayong hapon kaninyong tanan og sa tanang mga suking viewers sa inyong programa. Tawgalan ko sa pangalan nga Ed. Kining akong problema kabahin sa pamilya sa akong wife-to-be nga itago na lang nato sa pangalan nga Mona. Sa dili pa nako isaysay ang tanan, balikan nato ang sinugdanan. Love, okay ra ka? Nganong mura man kag nang luspad? Kinsa may di mang luspad, love? Nga grabe ka strict sa imong parents. Pero bisan pa man, maningkamot jud ko, love. I know nga naningkamot ka. Maong ganing gisugot ka. Salamat, love, ha. Bisan pa og dili ko adunahan kumpara sa mga nanguyab nimo. Imo gyapon kong gigugma. Ug proud ko nga ipaila ko sa imong pamilya. Bisan og lagyo ra tag estado sa kinabuhi. Love, unsaon man ko nang adunahan nga lalaki, unya hambog ray gadaghan. And besides, love, please know nga dili jud ti ka ikauwaw. In fact, I'm proud of you kay ni graduate ka nga scholar and you have a decent job. Manong ayaw na pangluspad din ha. Okay ra to si Papa oy. Maabot ra ang panahon nga magka-close ra mo. Sa pagsugod pa lang sa among relasyon, Chixie, nasayod nako nga dili mi ka level og estado sa kinabuhi sa akong uyab nga si Mona. Ilang pamilya may kaya mansab kay aduna sila'y pipila ka negosyo. Samtang ako, gikan sa ordinaryo lamang nga pamilya. Akong mama, labandera, ug ang ako, nagtrabaho ko karon sa usa ka opisina. Hinuon, dili man pud nako ikaw uwaw kay kahibaluman ko nga determinado ko nga mulampo sa kinabuhi para usab nga maayo akong kaugmaon ug dili maglisod ang kinabuhi namo ni Mona sa panahon nga magminyo nami. Sukad adto, naningkamot gyud ko nga hangtod sa na-promote ko isip manager sa amo ang trabahoan. Makita gyud nga wala ko nagpasagad sa akong trabaho. Ining tungura, ako nang gipangayo ang kamot ni Mona para magpakasal nami
o giswerte sab ko kay misugot siya. Love, pila man kabuk ang gusto ni mga guest sa atong kasal? Bisag intimate lang, love, okay ra for me. Really? Sure ka na, love, ha? Basi naikog lang ka nga moingon kay kabaho ka ako'y mubayad. I'm sure about it, and love, okay ra man na mo share kus gasto good. Ayaw lang, love, eh. Siyempre, ako ang lalaki. Ug kamao ko na pakalipay nimo. Ako naman ang gipangandaman. In fact, igo na siguro ni akong natigom para sa intimate nato nga wedding. Nalipay kaayo ko. Sa dihang nahibaw-an ako nga intimate wedding ra ang gusto ni Mona para sa among kasal. Kaso lang, adunay problema nga mitumaw. Sa dihang supak iyang parents nga himuong intimate lang ang among kasal. Pa, nag-finalize na di ko sa lista sa akong mga guests. Around 60 people ra among imbitaron sa kasal. Ha? 60? Kagamay ra gud. Unsa man mong duha ni Ed? Wa mo'y kwarta? Naaman tigom si Ed pa, pero syempre, ang among nabudgetan, intimate wedding raman. Intimate. Good town. Ayaw mo pag intimate. Muna, pagtarong yun mo. Dapat tanan nga suod na tong atong imbitaron. Kay once in a lifetime ra kang kaslon. Pero pa, naka-decide naman me. Naka-decide na sab ko. Basta, muna ha, usba na inyong number of guests. Kay kung dili ko mutugot nga magminyo mo. Pero pa, Wala na'y pero. Final na akong desisyon. Dapat ingrande gyud ang inyong kasal. Sa tinuod lang, na-pressure ko pagkahibalo nako nga daghan kaayong tao nga gustong i-invite ang papa ni Mona. Hinungdan nga nadubli kayo jud ko sa pagpantrabaho nako. Apan ang problema kay galisod pa ko karon nga ma-reach ang budget nga dako kaayo para sa ingrande nga kasal nga gusto sa papa ni Mona. Maunang karon Chiksi, gusto lang unta gyud ko nga mangayo og tambag. Unsaon nako pag-ingon sa pamilya ni Mona nga amo na lang sang i-move ang original date sa among kasal due to the changes sa number of guests ug sa budget. Apart from that, valid ra ba ni ang akong na-feel nga medyo nahiubos ko sa pamilya ni Mona kay wala sila nakasabot sa among sitwasyon financially. Ug wa sila ni respeto sa among gusto nga mag-intimate wedding lang usa. Please, tambagi ko ninyo Chiksi. Kay sa tinuod lang, dili man sab ko ganahan nga magpatabang nila financially. Ganahan usab na ako nga i-prove nila nga bisag ordinaryo ramig kinabuhi kay kaya na akong panindigan ang ilang anak. Daghang salamat sa pagbasa ning akong suliran. Diri na lang kukutob Chiksi. Yours truly, Ed. Alright. Okay, so we've heard the story of Ed, no? Again, nasayop kog tuplok, Frank. Sorry kaayo. Motoy ti mailhan nga live dyan dili ni recorded ha, live ni siya. Unya, mag-thank you data sa atong mga voice actors for today's episode. Thank you so much ni Danica, ni Eric, and ni Pat for, bringing life to the characters of the story of hashtag kasal, kasali, kasalo. Ug sa tanang mga nag-watch karon sa atong Facebook Live, go ahead, share your thoughts, comment, and express your advice para sa ato ang letter sender nga si Ed, no? Sa tanan ng mga viewers sa Sunstar Cebu, Super Balita Cebu, maayong hapon kaninyong tanan, okay? So, hello, Pit Senior, Chari Coronel. Chari, thank you once again for sitting in for me last week. And also to Rayback, no? Si Chari ug si Kenneth last week, so thank you kayo. Actually, naka-glimpse ko sa episode, no? Sa last week, gamay lang, nakahapit ko kay, nga I have to do important stuff last week.
but of course grateful, especially sa mga viewers nga wag yun buhi sa episode. Rayback, hello, shout out sa ninyong tanan din ha. Gwyneth Paler, shout out, drama department. Sunstar drama. Divine Grace Soko, kani si Divine Grace Soko, pirmi gini siyang mutanaw diri. Thank you kay Divine Grace Soko, as in. Ayan, di gini siya mo miss og episode sa Dear Chixie. Thank you. And also atong i-check sa Super Balita Cebu, go ahead and comment. DJ Chixie, ayan. So you've heard the story ha, just a summary of the story, no? Kining si Ed, admitted man sad siya nga sa status sa kinabuhi nila kumpara sa iyahang life, medyo ang iyang girlfriend and soon to be wife karon adunay kana bitawng better nga status in life, no? Kay na ako ni mga pipila ka negosyo ang pamilya, and as compared to him nga iyahang life was ordinary, simple lang, no? And he came from kana bitawng being a scholar, no? And determined lang yun siya nga mulambo yung kinabuhi. And of course, we all know nga napod siya pride to really show the family that he can, no? He can finance or give the budget, exact budget for the wedding nila ni character sa ato si Mona. Ayan, ni Mona. Pero ang thing is that ang iyang nabudgetan, intimate wedding, no? So ang iyang natiguman, intimate wedding. Ang gusto man sad sa papa aning Mona kay gusto man sad niya nga grande ang kasal. Murag pang Disney princess. No? So muna pangutanan na gusto niya mang pang Disney princess. Hello ko ni Yumala Sikula and Rosal Bariga and everybody. Emily Alfar, may hapon. Watching ko no from Carmen, Cebu. Hope makasuroy mo sa among sinulog karong Sunday. Uy, sinulog sa Carmen, asabdi ay no. Never ending gid ang mga celebrations sa sinulog. Ayan. Hello. Joshua Rin Bintoy. Uy, nagkita pa kita kanina, Michael Bintoy. Hello. Shout out ko no sa Bintoy family sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Ayan. Jovi Gallardo, maayong pagpa-watch sa ato ang programa sa Dear Chixie from Tuburan. Edward Gumilaw, hello, good afternoon. And Angel Alampay. Ayan. Hello everybody. Thank you so much. Okay, share this live, no? And tagaan ta mog recap ha. In fact, na po ni sa caption sa atong live para mas masabtan ninyo ha ang story. Kaning si Ed is planning na gyud ni sila sa iyahang wife to be nga si Mona. Kaso ang problema no kana bitaw until when man pwede makialam ang parents. Especially dapat ba magbuot ang parents nga himong grande ang kasal, no? And admitted po siya sa iyang kaugalingon, no? Nga kada bang di man sa kuganahan hinuon magsalig nila. So ganahan sila ng grande pero di pa nako kaya karon. Unya ang ganahan naman sa tanamo ni Danica na nun ako naingon ni Mona. Ganahan sa tanamo ni Mona kay kuan naman unta. Simple lang nga life, good. Simple lang nga kinabuhi. Simple lang kasal, intimate lang, no? So muna ang usa sa mga butang iyahang gipublimahan gyud karon. So to all our viewers, mga ka-Sunstar, mga ka-Super, good afternoon. Please don't forget to comment, no, and share your thoughts about our story this afternoon sa hashtag kasal, kasali, kasalo diri lang sa atong Dear Chixie episode. Ayan, basahan na to mga comments sa comment section. Kina-post ni sa Sunstar Cebu. Again, naadri mga comments and mga shares and advices para kang Ed, no? So Ed, here's some of the advice sa ato ang mga avid na readers sa ato ang page sa Sunstar, also sa ato mga viewers. Stephanie Sandot, ingon siya, willing man di ay sila nga mugasto, then let them. Pride raman na nimo, naapod kay insecurities kay lagi mas taas sila og status nimo. Di man na nila sala. All in all, imuhang emotions, imuhang obstacles. Probably, no? The pride, no? Ingon si Bart, simple ra kaayo na iyang ginikanan pagastuha. Ana ra jud na, practical man kaha taron. O, di ba?
Ingon diri si I cannot read the name kay medyo Chinese character ni siya. Taas og pride ang pamilya sa babae. Naku kuya, tumakbo ka na habang maaga pa. Or else forever kang ida-down yan. Mahirap pagtaas kaayo og pride. Ingon si Maria Roma, wedding celebration means after asking the blessings of God, the couple will show the public they're being grateful for witnessing the union, and it will not take a large number. All other purpose is vain. Let them start without concerns and give them the time to create a beautiful family. We parents are responsible to help them settle happily. Matod pa ni Maria Roma. Si Maria Roma is usa ni siya kaginikanan, no? And ang iyang point is dili man necessary, dapat suportaan lang ang mga anak kung unsay gusto. Ingon si Danny Canales, daghang kasal nga Engrande. Engrande pod ang panagbuwag human sa usa ka bulan. Uy. Grabe, uy, bago pa nakasal, annulment agad. Naunsa na gid ko nun eh. Ingon diri si Joanne Vizcaino, pagastuhan na lang dudong ang ginikanan kay gusto man og grande unya willing man sila mo gasto di ay. Kana imong kwarta nga gitaganan nimo para unta sa simple ninyo nga kasal, tiguman na lang na para sa inyong future. Ay napatas ang garbo dudong. Ayan. Nilo Molero, ingon diri ha 50-50 lang good. Ingon ana imuhang soon to be ugangan or ingna imong soon to be ugangan. Kung dili mo sugot prang kahipod. Oo, tabano nimo iyang anak kung dili siya musugot. Muni giingon ni Thea ganina elopement. Tabanon yarn. Hoy, dili ha, magpakasal gani siya. Imo pong patabanon nga gusto mo magpakasal. Ingon diri si Vanessa Rosales, man to man talk sa imong father-in-law. Ingna nga salamat kaayo kay ikay mo gasto. Ako na lang ning itagana para sa amo ang umaabot nga anak ug sa mga gusto sa akong asawa. Solve na imong problema. Okay? Orly Lanzoges, kung nag-offer man iyahang amahan i-grab. Huna-huna if mugasto kag dako sa kasal, inigsugod nimo sa imong pamilya, mugastos gyud ka og diaper, gatas ug unsa pa na. At least karon magkasugod na ka og tigom og praktikal lang ba. Usahon mo ang or unsaon nimo ang garbo kung asin ug patis lang ang mahanda nimo sa sunod nga mga adlaw. Total ikaw ang uyab o ikaw ug ang uyab nimo ang magpuyo sa balay nga itukod nimo. Bitaw. Saon sa kuno ng pride bitaw nga mahadlok di siya ganahan mangayo, no? Di siya ganahan mangayo because probably you will understand nga ganahan siya nga mapakita nga dili mi dato pero kaya nako i-prove ninyo that I can support the needs of your daughter, no? And kaya nako nga kaniba nga ipakita nga lalaki gid ko nga makagasto jud ko para sa among kasal. Ayan. Sige. Anyway, so for now, time is 4:33. So, alis na ta sa atong unsay chika before ta mo balik sa mga advices. Let us proceed sa atong showbiz news this afternoon. And sa mga mupay pagsulod, welcome sa ato ang Sunstar digital program nga Dear Chixie. Okay, let's go. Unsay chika sa showbiz. Mga artista sa sinulog. Ay, grabe. Swerte kayo mga nakakita sa artista nga nisakay sa mga float nga niagi dito sa South Road Properties pag sinulog mo mga artista o mga ilato nga personalidad nga mi-appeal sa Sinulog Festival. Sugda na to ganina, no? Ay, tara si Joshua. Si Joshua Garcia, gikidhatan lang ta. Ang Kramer family. Okay, so anita diri sa ato ang showbiz news highlights. Daghang kay mga artista ang nianhi umidagsa no sa Sinulog, but on the day itself na ay mga pipila ka mga artista o personalidad nga misakay og floats. Pipila na ni ana tong float ay saw mga early morning pa lang kita nako sa float nga miagi ning kuano usa ka company diin ang sakay nila ang ang ilahang guest kay si Jet Li sa mao nga kuan ilado man ni si Jet Li, no?
nga female motor rider. Unya naasab din ha si Paul Salas and si Jack Roberto. Mo na ang nasakay sa usa ka float. Samtang lain sab nga float, no, naasad ang pamilya sa Team Kramer ni Doug Kramer, Cheska Garcia Kramer o ang ilahang mga anak. So, misakay po sa ilang float. Samtang kaning float ni Joshua Garcia, nga gisakyan, ako nasayran mo ni nakadaog nga float. Sakto ko, Frank, no? Ang ilahang float, ani nga company nga ni Apil, mo ni ilang gisakyan, kay mo nakadaog nga float, sila nakadaog nga float. Daghan silang entries actually, pero kani nga company, mo ni nga nakadaog nga float. Ayan. So, gisakyan sa aktor nga si Joshua Garcia, nga matod pa dinhi sa ato mga sources. Grabe jud ko na kay mga syagit ug kusog sa mga girls pag-agi ni Joshua. Oo. Sana all. Oo. Ultimo good ang mga guys kay gigwapuhan good. Okay, so muna siya ha si Joshua Garcia. Sana sa mga grabe mga fans, thank you ka na. Joshua! Pwede nilang lingawaan ng pagsakay ni Joshua sa Osaka float. And daghan pang mga celebrities. In fact, pagsud ako sa SRP, mga late afternoon, nakita na ko, mga vloggers po to sila. Mga vloggers, content creators, katong mga appeal sa Batang Quiapo. Isakay po sila Osaka float. Naghan po dito ang mga vloggers po nga nagsakay og float. Pero kan Joshua, wala ko kita ka Joshua, oy. May tato kakita ko ka Joshua, pero ang uban din kita ni Joshua, gipost pa sa Facebook, sana all. Oo, so mula ginangingon ko na si Joshua kuno kay nagi kuno gitawag nga sex appeal. Hala, oy, grabe na gyud. Pero mo ni ang mga pipila ka celebrities nga may salmot sa Sinulog Festival. Moving forward, anita diri sa speaking of kasal kani maghisgutan kani. Kay minyo uno na baya ni siya. Kani pod no mga uban pod ba kana bitang magbuot pod kung kinsa ipa-invite. Sama na lang ani. Kaning si Dominic Roque. It's a picture of Dominic Roque, which is, of course, si Dominic Roque kasulo na siya kang Bea Alonso. With, of course, the friend Catherine. Si Catherine, Dominic, ug si Daniel Padilla sa una, member na sila og usa ka grupo nga gitawag og Nguya Squad. Kanang Nguya Squad, mo na siya kana bitaw nga matawag nato nga usa na sila ka group nga composed of mga celebrities nga magkabarkada na sila. So muna siya. And then close kina sa una si Dominic Roque sa Nguya Squad. Suddenly, kato nagkauyab na sila ni Bea, nihawa na siya sa grupo. Unya, kanang nakitaan nga, di na sila permikuyog ni Daniel, ni Catherine. And human sa panagbuwag aning Catherine o ni Daniel, si Dominic Roque na corner ni siya sa pipila ka mga press people dito sa Manila, no? O gipangutan na if ang Katniel or si Catherine o si Daniel will ma-invite ba sa kasal? Buot-buotsan mo ha. Ano sa ipangutan na ha kung ma-imbitaron ba? So gipangutan na kung invited ba sa kasal ni Bea si Catherine o si Daniel. Walay pagduha-duhang gitubag ni Dominic nga siguro si Catherine pwede no, maimbitaran niya. Pero si Daniel ug siya dili gyud daw sila okay. So it confirmed nga si Daniel ug si Dominic Roque dili sila okay. They're not speaking terms kuno matod pa pila na katuig ang milabay. But of course, it's possible for Catherine to be there sa ilang wedding ni Bea. Pero si Daniel, dili daw sila in speaking terms. Daghan ba yung mga hungihong daghan kaayo ga involvement sa mga pipila ka tao ang rason kung ano nga dili na okay ang relationship ni Dominic o ni Daniel despite sa ilang pagkasuod sa kaniadto. But for me, moving forward, whether imbitaron si Catherine or dili, ang importante kasal man ni Dominic, no? So di siguro natubutan si Dominic kung kinsa gustong imbitaron. Sama na lang ani atong story nga gusto gud grande ang kasal. Pero yung pangutana dyan, imbitaron niyo si Daniel. Yung si Dominic, di ba may okay? Muna naka-nice pod kay si Dominic, daghang ba ni praise ani niya kay pagsulti niya nga di sila okay. Daghang ni ana nga at least nagyug kunoy kana bitaw ka isog si Dominic to admit that they are not okay with Daniel. Kaya uba pa na mga artista showbiz ka nagtinubagan. Okay lang naman kami. Manana pero siya tinuod jud ang tubag nga di mi okay. Wala mi okay. Alam nga naman imbitaron ni mo ang tao nga di mo okay. It's kistanan, no? So, muna siya. And, of course, kung whether or not, imbitaron niya dili si Catherine para nako, no, okay na siguro na, iya man ang kasal. Di naman nato kasal. Wam kita imbitara.
invite di ay. Wa man kita imbitara nga pwede na tong lipay diri pag engage nilang beya. Charot. Bitaw sa mo na siya, no? So, moving forward, speaking of Catherine Connie, opak, bago lang nag-post, mga pila lang ka oras ng milabay, to ara. Oo. Now, si Catherine Bernardo nga, posibleng imbitaron ni Dominic sa iyang kasal, karon nag-chill-chill, antaw sa may dagat. Oy, oo. Makita na to sa ato ang hulagway karon sa screen, if you can see, no? Ang sexy photos ni Catherine, and most of the time, daka na kayong ni-upload ni Catherine because she's being brave to show her skin and to show her figure nga klaro man sad nga iyang gipaningkamutan nga she will be sexier than ever, no, as Catherine Bernardo. Kining mga hulagway di ay Frank, just a trivia that this is captured by Sofia Andres di ay ang ilang friend. So, mo yung photographer niya sa ilahang recent nga trip. O di nag-enjoy si Catherine. So, ano na natin say natin ngayon? Para na ko, usa ni ka-sign nga she's loving herself even more and appreciating who she is. So, go girl! Sana sana inana ko, di ko lang kaya. Pero congrats sa tanan ng mga determined din nga mga tao to just love themselves. Okay, mo na to ang tulo ka showbiz news karon. And balik ta diri sa ato ang hashtag Dear Chixie, kasal, kasali, kasalo, ladies and gentlemen. Okay. So, anita diri ni kung ano sa ato ang advice gihapon kang Ed. Again, the problem of Ed is that admittedly hibalo siya nga dili niya kayang budgetan ang usa ka grande nga kasal. However, the family of his wife to be requested for it to be in grande nga bongga nga kasal, and he knew that the background of the family is medyo may kaya naman because na mga pipila ka mga negosyo, no? And ilaha unta is that intimate lang, no? And medyo nangisog man ang papa nga kung intimate lang, basta dili ko musugot anang intimate, dapat kuan gyud, no? Dapat in grande gyud kay panagsara kang kaslon, di ba? Basta kay lagi usbon gyud dapat ang number of guests, kay kung dili gyud kuno motugot ang papa nga makigmenyo ni Simona nga tukang Ed, kundi usbon ang number of course guests, no, sa guest list. And nahiupos lang po siya because dili kasabot ang parents sa iyahang wife to be sa situation that they have to, you know, garner more financial budgeting or financial nga mga kuan aspect. Kailangan pa nila tiguman para lang jud, no, ma-reach ng maong ingrande nga kasal. And of course atong posting po dato na sir may volunteer willing naman mo help, pero of course sa iya hapon is di siya ganahan. Okay, Ed doesn't want to ask a single money sa side ngadto ni Mona because he wants to prove Mona na willing kay siyang mo love ni Mona and to provide Mona everything, no? So Mona ida kong problema na anita diri sa mga advice diri sa ato ang Sunstar Cebu. Jovi Navasca, I feel your pain, Ed. Yes, ma-afford na nimo pero need pang magtigom para kung mangali magasto sa iyahang amahan, grabe pud kaayo, di ba? Di man importante kung unsa ka social. Di man importante kung unsa ka social inyong wedding. Ang importante makasal mo sa pare ug makapanumpa mo atubangan sa altar sa Ginoo. Just my opinion. Ingon diri si Zel, ayaw pug sa imong kaugalingon kung wala kay ikapabongga sa kasal. Kung gusto jud nimo maligal kamong duha sa civil na lang muna. Then kung naa na kay ikagasto, pwede na ka magpabongga. Ingon diri si Gladys, compromise, wedding ceremony kay intimate, tapos reception lang ang grande, tapos gasto sa papa. Idi go, di man sila supak sa imuha, diba? Sa quality raman sa kasal. Tagaay sa gusto, basta ilang kwarta. O, dapat ilalang yung kwarta, ha? Ingon diri si Angel Alberca, pwede naman na magkasabot, cool. Kay gusto man sa amahan, sa imuhang mo pangasawa o grande, dayon ni offer pa jud, dawata na. Unya, kay gusto man na pud ka nga mugasto pa jud, istoryahe siya kung pila rang imong budget sa inyong kasal. Ipaabot o ipasabot nga maura ning imong gigahin para sa kasal. Kay ang uban na nimo nga savings, igahin na nimo
para sa ubang butang, para sa inyuhang kaugmaon. I think ma-appreciate pa jud ka sa pamilya niya. Ayan. Cathalea Monggaya, siguro pinangga nila ilahang anak. Unya adunahan sila, so pride na nila nga ipakita sa kasosyo nila or friends and even enemies nga ingrande ang kasal sa ilahang anak o business ni Ni-offer man di ay so sila naya pasaguta at the end of the wedding. Legal na mo, unya ikaw raman gihapon mo buhi sa iyang anak forever. So, ox ra na. Ayan. Windy Pumaloy, kung mauaw ka, mudawat sa offer, samahan tungkol sa pride nimo, pagtunga na lang mos gastuhon or kanang budget nimo i-add na lang sa budget nila para mas ingrande nga kasal nga gusto nila para less ang kauwaw. Okay, sige. Let's move forward. Atong time is 4:45. So kung sa drama, base sa drama medyo ni question ganito ang papa. Unsa man mo na may kwarta wala. Siguro sa papa is like, I want to know if kaya ba ninyo ang budget. Kaya siguro if di ninyo kaya, pwede naman ko nga mo share. Pero sa point manggod diri sa story ni Ed, si Ed, dili ko siya ganahan nga, murag manghasol. Ako tanaw niya ha, iyang katarata. Narong nako. Akong tanaw ni Ed, iyahang characteristics, ladies and gentlemen. The characteristics of Ed is that he is independent. So sa laktod pa, he knows that he is determined. He can move forward sa iyang panginabuhian. Nga dili siya gana magsalig sa uban. Because in the beginning pa lang sa story, he is a scholar. He finished his degree. He worked so hard. He was promoted. Makitaan maguni mo nga na adun na siya determination in life and doesn't want to, put weight sa other people. Nga kanang yung tagaan niyang problema, hasuloy niya mga tao. Ang karakteristik ni Ed is dili siya ganahan mag-depend. Nor dili siya ganahan mangayog tabang because he knows that he can. But the thing is, there is a situation, murabag, bisura pa sa Judy ay i-reach ana nga point nga gastuon or still be mangayog tabang para makagasto lang yun sa usa ka grande nga kasal. So sa iyang point is that basin ka og mangayog og tabang or mukuan ko sa offer basin bag murag ilag yung ma-prove sa kuha nga di na ako kayang buhion ning si Mona nakalisod din ha, diba? So muna siya. Atong mga advice diri sa ato ang initial postings are more on the accept the offer. Samtang atong i-check po diring mga advice po sa atong live hello to Lito Yuson. Ang gauna sa ano ni? Okay. Hello Lito. Bello Calibo. Hello, shout out naman. JM Villaves, shout out sa stuntman nga voice actor. Kinsa stuntman na voice actor? Si Pat. Kinsa? Ingon si Eric, shout out sa papa ni Mona. Shout out sa ko ni Ed. Uy. Ingon diri. Thank you so much, no? Hello sa mga nag-watch sa Danau, Highway Look, Purok. Ayan, bilong-bilong. Ayan, thank you so much. Now, ano nita diri sa atong pa-end part, no? And I think it's about time for me to give my advice, no? Anita diri sa ako ang advice sa atong Dear Chicks episode. Nga doon ay hashtag kasal, kasali, kasalo. No? Kutob sa kanus amang yun magbuot ang pamilya sa mga kasal or kinsay imbitaron. No? So, una sa tanan, parin ako, ang resolution ra gyud ani is that to the sender, si Ed, you have to be very honest sad pod, no? Sa side sa babae nga, you have a budget na imuhang giandam, but if it's gonna exceed, because pila naman ang gasto karon sa usa ka nindot nga venue. Most of the time, I'm a wedding host. So, aside sa radio DJ ko, na ako diri sa Sunstar for this show, I also do side job as a wedding host and corporate host at the same time. Being in the industry, in the events industry, I can observe and sometimes mo ask po ko, tagpila man day ning venue diri, tagpila man day ang rate diri, no? Sometimes it runs as 1,000 kapin,
to 1.5 and na uban to 2,000 gani ang uban nga venue. Nasa ubang venue nga 600, 800, 700 may na per head. Per head na siya ha. So kung ang imuhang guest nimo sa usa ka kasal 100 people and then kulang pa na nila and then ang inyo napili nga venue is tag 1,000 per head ang ang mga tao nga dapat mosulod sa usa ka lugar with food and all that, kadako nimo gastuon. Sa pagkaon pa lang na og sa venue pa lang na upanay labot sa mga accommodation, kay mga manguli nga parinti, wa pa nay labot sa mga gastuan sa pagkaon, sa mga suppliers, sa imong pagkuha sa imong host, videographer, photographer, tighimo sa SDE and all that. So, pretty daghanag yung gasto sa tinuod lang. And of course, apart from that, syempre kung church wedding or Christian wedding man na or civil wedding man na, syempre daghan ka po mong i-prepare nga papers, no? Ingon sila nga sa'yo naman daw mong pakasal, basta simplihan lang. Okay, kung intimate unta ang nakadaog o 60 people lang, siguro makaya, siguro sa iya 1,000 per head. Uy, walay problema. No, pero nakalisod man good is that gusto gud ang grande. So salaktod pa ko ang grande, mga 300 people, ganun, mga 250. I was able to host a wedding. About 300 ang guests sa kasal and that's huge. And daghang kay kagastuan ana, and daghang kay concerns ana. May sa kasal lang ka mo gasto or sa dinner lang ka mo gasto, magasto po kag pika-pika. Magasto po kag pa-snacks if you want an grande wedding. Napakay photo booth, napakay mga kanibitaw nga preparation sa gawas nga while waiting magsugod ang program, pwede enjoy sa imong mga guests. Diba? Daghan na kayo mga pakulo sa kasal. And it takes a lot of money to make a bongga, grande, and classy type of wedding that I guess mo i-visualize sa father ni Mona para sa ilahang kasal, no? And gusto po na imbitaron ang mga kaila because syempre maybe it's an occasion that you want to celebrate. It's the pride of the family, it's the pride of them as a business person nga dakog kasal or grande ang kasal sa ilang anak. Maybe it will reflect in the business aspect, pwede sad, no? So you need to meet halfway. And ask Danica na si Danica jud akong ingon. And ask Mona, si Danica di ang nag-play sa role ni Mona ganito si ko mention. And ask Mona, ka Sunstar ka super and pauta na si Mona nga. Ready ba ka if makiktalk ko sa imong parents and I would just like to be honest nga muora gini akong budget. And of course, sa imuhang part pud dapat you need to lower down your pride. It's not dili ikamino sa katao kung tinud or matinud anon siya kung unsa ra iyang kaya. Ang problema magud sa mga tao is that magpakaron ingnon tang kaya nato jud kay para for the sake to save ourselves and to save our pride, pero ang ending perti gud ang lisura. Nga ultimo pesos imong alkansiya mahurot na para lang jud. No? Dili kami no sa katao nga mangitag tabang, dili kami no sa katao. Ayaw kahadlok if naay mga sulti-sulti nga awa di ba di niya kaya muhion kay galisod siya. No, if it's the challenge of the parents na if may pakita nila nimo nga inantik ka di kay nimo kaya among lifestyle, pero ikaw maghihapoy ang pakasla ni Mona. So sa lato pang paistorya, naningkamot gyud ka, ipakita lang gyud sa ilaha nga mo ni siya karon ang akong budget, mo ni ang current situation, di sa ingon na di na ko kaya, I really would want to get married. Importante ra gyud namo ang seremonyas ra gyud. Importante ra gyud na makasal ra gyud mi. Ug mahiluna ni amo ang kaugmaon with the blessing of God, no? So muna, para nako ang pinaka-importante nga essence lang gyud ani is that ikaw do not be afraid to be honest sa parents ni mo nang dili enough imuhang funds, and if they offered, if they are willing, then meet halfway and the wedding will be maayo siguro gyud. Ino ninyo from 60 pa pwede ra ba 150? Oh, hangyo ba? Meet halfway sad mo. Dili lang sana to palabian. Kay ingon bes,
Ma'am, 200 per head sa catering rana namo pero nag-backer mi amo ang foods. Depende lagi sa kasal, ma'am. Akong masulti, ma'am. Kaya ang gusto siyang papa Engrande. Take note ha, kumentag Engrande nga kasal karon, daghan pa mog mga pang-stylist din ha, pati ceiling works, pati everything. No, daghan kay kog mga gisulti diri about anang wedding because not known to many. I was able to attend a class for events and also supplier pod ko as a host. So MC ko, makita dyan ko unsa kadaghang gasto ang mga kuan, sound system pa, lights and sounds and everything, venue pa and all. So, muna, kung may nga ng mga tao nga, barato raman na gitong amua, barato raman tong amua, nani, nana. Ang Engrande nila is high standard man sad sila, so classy man sad sila. Kato siguro ilang hotel na gusto, kato siguro nung dapit sa kuan SRP. Mo siguro. 'Di ba kay Engrande baya pila may per head sa mga kuan. So regardless, ang importante is makapahilunag kasal. Meet halfway lang mo and be honest. Do not be afraid to be honest. I think gitest ra po ka sa papaan ng kuan, papaan ng mona kung asa ka kutob in a sense nga magpakatinuod ka kung unsay kaya nimo sa dili. 'Di ba? So ayaw gyud ika guol if dili nimo ma-meet ang budget. Because if they truly love their child, they will understand the intimate wedding. Kulang lang mo sa pagpasabot, kulang lang mo sa komunikasyon, and you need to meet halfway. And para nako sad sa mga reminders sad sa family members, no? Sa mga kaslunon, choice na sa magminyo. Man naman magminyo, ma'am sir. Inyo namang anak ang magminyo. Basag diin na lang po siguro sa desisyon. And kato sa mga parente nga, kana bitang malain ug di imbitaron unya ighuman ra bas kaon manguli ra dayon kay layo pang ilaha. Di po siguro na maayong kinaiyahang inana nga style, no? Let's be real, let's be truthful. If di na to kayang suportaan ang couple sa ilang desisyon, if we are invited and we cannot even stay during the wedding and the reception, dili lang tamo pa sayang kwarta nila. Oy nga din apilon patas lista, no? So kani reminder din ako in general, and to add, do not be afraid to lower your pride once in a while. It doesn't mean nga din mo kayang buhion si kuan mo na. It means that you are truthful lang gyud, 'di ba? Naghanagod na ko gyaw-yaw diri abot sa kasal, pero tungod kay of course being exposed in the wedding scene from time to time, maka-host ko kasal, maka-observe jud ko. Lahi-lahing kasal. I've hosted a wedding intimate. Nakatry jud ko as in gamay ra gid kay sila nga guest, and but kay ba ko nga expensive kay ang venue, pero gamay ra gid kay ang guest, 40 may nana ra, but they had fun, no? They had fun with all the things that they've been doing. Nindot sad gyud ang kasal bisag intimate lang. And pero kabaw kung mahal to kay class ang lugar, social pero gamay, intimate pero lingaw ana. Unya nasa koy natin na nakasal nga 300 ako ni host, 300 daghan kaayo, grabe ka guest, grabe jud kaayo. But of course at the end of the day, it's the couple's decision, no? And to the parents and the couple karon, siguro it's important for us to have open communication. Kinsang parentiha ang wa man ko kailag imbitar sa akong papa. Gipaamin man ko sa kasal, uy imo ning tiyo ha. Kinsa man eh. Oh, mga inana ba? Noon mga inana nga sitwasyon. So dapat kanang magminyo sila mismo, kaila sila sa ilang mga guest. They will handpick the guests that they want to be there. Remember, it's the wedding of your children or your child, not your own wedding. Ingon diri si Christopher Bourbon sa ako amam kami kamera gyud sa akong pares ang nagsabot walay ginikanan nga ni apil, o di ba? So inana gyud. Hi to Kyla Manigos watching from Lapu-Lapu City. Ayan, thank you so much. Hello sa mga nay taga Davao nga nag-watch atong page. Thank you so much. And on that note, few minutes left. Mag-bye-bye na ko kay makat yan itong live. Okay? Till next episode of Dear Chixie, kini ang inyong host for this program. And if you wish to share your stories, pareho aning Ed, thank you Ed for the trust. Hopefully na hatagan ka o kahayag sa imong hunahuna, sa imong situation. And if you want to watch the replay na mga comments sa comment section, please do sa ato ang official page Sunstar Cebu ug Super Balita Cebu. And please don't forget to send your letters sa DJ Chixie page over Facebook and Instagram, DJ Chixie Cebu.
Till next Tuesday, dire lang sa Sunstar Cebu ug Super Balita Cebu Facebook page. Kini si Chixie, your host for Dear Chixie. Bye!